Praise God. Yan, maraming salamat, Kuya Ryan. And thank you, Lord, sa araw na ito. Sana naman pong mapagpalang araw ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang um, blessing po na tayo'y muli makarating sa kanyang bahay-sambahan. Sa oras na ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po'y maghanda. Ihanda natin ating mga puso't isipan sa pagbibigay puri sa Panginoon. Ayan, palakpakan nga po natin ang Lord. Ayan, kahit napakainit ng panahon, nawa ganun din kainit yung ating pagdakila at pagpuri sa Panginoon. Praise God. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pati siyang purihin at nakilain sa oras na ito. This is my prayer in the desert when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold. So refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again.
The seed I receive, I will sow. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay mo, Panginoon, na ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang tunay na Diyos na siyang talagang nagbibigay sa amin ng lakas. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na talagang tumutulong sa amin sa kabila ng mga kasalanang nagagawa namin, sa karumihan namin. Nananatili ang iyong grasya na talagang ipinagkakalob mo sa amin, Lord. Salamat, O Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, O Lord, sa buhay mo na ipinagkaloob mo sa amin. Hallelujah, Lord. Patuloy ka po naming pupurihin at sasambahin, O Lord God. Yes, Lord God. Let us continue to praise the Lord. Patuloy natin siyang awitan. Patuloy natin siyang itaas sa ating mga puso. Hallelujah. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it
earth, Father God. We praise you, Lord God. We glorify your name. We declare your name. We declare your holiness. We declare your goodness, Father God, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, patuloy ka po namin pupurihin at sasambahin, O Lord. To see the King of Glory, come
lumapit sa Diyos sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagpuri at makapagpasalamat, Panginoon, at purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng lugar na ito, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na katulad na aming inawit, O Diyos, ikaw po ang aming victory, Panginoon. Kasama ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi kami mag-isa, Panginoon, sapagkat Ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon, sa aming mga pangalan. Pinili mo kami bago palikay ng mundo. At ngayon, Panginoon, pinaparanas mo sa amin ng iyong kabutihan, ang iyong malasakit, Panginoon, sa bawat saglit sa araw-araw, Panginoon, ng aming mga buhay. Sa bawat aspect ng life namin, Panginoon, nakikita namin ang iyong pagkilos, O Diyos. Salamat dahil hindi man namin maunawaan ang mga bagay na mga nangyayari, Panginoon. Subalit alam namin na meron kaming Diyos na nagmamalasakit at meron kaming Diyos na tagapagligtas, aming maaasahan sa lahat ng panahon at hindi nagbabago. O Diyos, inilalapit po namin sa oras nito, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga dalangin, Panginoon. Nagsusumamo, Panginoon, na nawa, makamtan po nila ang mga kasagutan sa kanilang matagal na mga pinapanalangin, Panginoon. Nawa, matagpuan nila sa kanilang buhay, O Diyos, ang iyong katapatan, ang iyong kasagutan, Panginoon. Sa mga taong naghahanap ng pag-asa, Panginoon, na nawalan na po ng pag-asa at gana sa buhay, Panginoon, ikaw po yung mag-comfort sa kanila, Panginoon. Ipaalala mo na yung dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na ipinadama mo sa amin nung namatay si Kristo doon sa krus. Kung naibigay mo sa amin ang iyong dakilang anak, Panginoon, ano pa yung mga bagay na kailangan namin na material? Mga bagay na kailangan namin dito sa lupa. Kayang-kaya mo siyang ibigay, Panginoon. Dahil sa Panginoong Yesus, sa iyong makapangyarihang pag-ibig, Panginoon, magkakaroon kami ng lakas, ng pag-asa, harapin ang bukas. Salamat dahil ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang gabay namin sa araw-araw. Patuloy ko pong pinapanalangin, Panginoon, O Diyos, yung mga kapatiran, Panginoon, na humingi ng tulong, Panginoon, sa iyo. Kanino nga po kami lalapit, O Diyos, tanging sa iyo lamang. Wala po kami ibang maaasahan, Panginoon, kundi ikaw lang, Panginoon. Sa lahat ng aming mga pangailangan, financially, Panginoon, we pray for your provision, Panginoon. You are the God who provides. Katulad ng aming inawit, Panginoon. You are our Jehovah Jireh, Panginoon. Salamat dahil bago pa kami humingi, sabi ng iyong salita, Panginoon, alam mo na ang aming kailangan. Ikaw ang aming Ama. Maasahan namin, Panginoon. Kung hihingi kami, Panginoon, ng tinapay, hindi mo kami bibigyan ng bato, Panginoon. Kung kami mga taong makasalanan, Panginoon, alam namin kung paano magbigay. Higit ka, Panginoon, na mabuti, O Diyos. Nakita mo ang bawat kalagayan ng bawat isang kapatid, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, O Diyos, sa aking panalangin, ikaw po ang magpuno, Panginoon, ng mga pangangailangan, O Diyos. Fill our hearts and our lives, Panginoon, with your goodness, with your faithfulness, O Lord. We pray na ikaw po yung mag-strengthen, Panginoon, ng aming inner man. Ikaw po mag-strengthen ng aming mga physical na katawan, Panginoon, upang patuloy po namin magawa ang aming mga trabaho, mga pag-aaral, Panginoon, at mga pinagkakaabalahan, Panginoon. We also pray for business owners, mga professionals, Panginoon, mga kapatid na nagtatrabaho, Panginoon. We pray na ikaw po yung magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na we are nothing and we can do nothing, Panginoon, if we are apart from you, Panginoon. Kaya naman, sa bawat oras na aming buhay, Panginoon, kami ay nananalangin at kinikilala, Panginoon, na hindi namin kayang harapin ang mga bagay kung hindi kami lalapit sa inyo, Panginoon. And salamat, Panginoon, dahil you are enough, Panginoon. Sapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, tunay nga na hindi kami mabibigo sa aming pag-asa sapagkat tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Lahat ng mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay hindi niyo po bibiguin. Kaya naman, binubuhos namin sa iyo yung aming pag-asa, yung aming pong ang mga pangarap, Panginoon, sa buhay, inilalaga po namin sa iyong mga kamay, Panginoon. We also pray for mga students, Panginoon, mga bata, Panginoon, nawa raise them, Lord God, na may takot at pag-ibig sa iyo, Panginoon. And kami, Panginoon, na mga mas nakakatanda, Panginoon, tulungan mo kami magkaroon ng
desire, ng commitment, Panginoon, to raise them according to your will, Lord God. Nawa, hindi namin sila pabayaan, Panginoon, na lumaking um, malayo sa iyo, Panginoon, sa iyong gawain, sa iyong um, tahanan, Panginoon. At kaya naman, turuan mo kami, Panginoon, na bawat bata, Panginoon, nakikita namin lumalaki, Panginoon, nawa magkaroon kami ng compassion, ng pag-ibig, katulad ng inawit namin, Panginoon. Break our hearts for what breaks yours, Lord God. Nawa, wag namin hayaan na, o Diyos, na mga batang ito ay maligaw ng landas. And we also pray, Lord God, sa mga kapatiran namin na mga leaders ng church, Panginoon. We pray na nawa yung buhay nila, Panginoon, ipatuloy maging kagamit-gamit sa iyong gawain, O Diyos. Salamat dahil meron silang commitment to serve you, Lord God, selflessly. And salamat sa kanilang kalakasan, sa kanilang mga sacrifices, Lord God. Hindi man nakikita ng maraming tao, pero ikaw ang Diyos na merong mata. Nakikita mo, Panginoon, na kanilang kalagayan, ng kanilang mga sakripisyo at kanilang pag-ibig para sa iyong gawain sa mga tao na iniligtas mo, Panginoon, kung paano sila mag-serve, Lord God. Nawa, Panginoon, tumbasan mo at higitan mo pa, Panginoon, ang kanilang mga pagsasakripisyo at mga paglilingkod, O Diyos. Salamat dahil nag-encourage kami sa mga kapatid namin ito na nangunguna sa iyong gawain, O Diyos, upang ikaw rin ay paglingkuran. Panginoon, nawa, ikaw na po ang bahala sa kanilang pamilya, sa kanilang mga apo, anak, mga relatives, Lord God, nawa, i-bless niyo po yung kanilang mga kabuhayan, Panginoon. I pray, Lord God, for your goodness, for your favor, grace, and mercy. May you continue to establish the works of their hands, Lord God. Huwag mong hayaan na merong sumira sa kanilang mga pinaghirapan, Panginoon, because ingatan mo po ito sa iyong mga kamay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ay mabuti. At you are sovereign, Lord God. Walang nangyayari sa buhay namin na nakakalagpas sa iyong mga mata. Lahat ng nangyayari sa buhay namin, Lord God, ay merong permission mo, Lord God. Ikaw yung nag-aalaw, Panginoon. At alam namin, Lord, na lahat ng bagay na ito, sa mata man namin ay hindi namin maunawaan, pero ito po ay nagmumula sa iyong kabutihan, Panginoon, um, sa iyong pag-ibig, Panginoon. We also pray for our pastors, Lord God, na nawa, Panginoon, sa kanilang buhay na inialay, Panginoon, para sa iyong gawain. O Diyos, Panginoon, palakasin mo po sila. We pray na i-extend niyo po yung buhay nila, Panginoon. Kailangan namin ng mga pastor na meron pong, yun nga po, may pag-ibig at takot sa inyo, Panginoon. Natutulungan kami mga mga tupa mo, Panginoon, na magkaroon ng lakas, Panginoon, at magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, Pastor Pong, Pastor Kit, Panginoon. Nawa sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, ikaw po yung mag-comfort sa kanila, Panginoon. Ikaw yung magbigay ng pangangailangan nila at ikaw po yung feel ng hearts nila, Lord God, na alam namin, ikaw lang po yung makakagawa, Panginoon. And nawa, makita namin sila na patuloy dito sa gawain mo dito sa iglesia. We also pray sa mga leaders ng country, Panginoon. Um, we pray na yung justice and yung truth, Panginoon, ay mag-prevail sa lahat ng aspect ng bansa namin, Panginoon. Nawa sa panahon na ito, O Diyos, kumilos ka, O Diyos, at dinggin mo yung panalangin ng iyong mga anak na tunay nga na sa iyo lamang po na lumalapit at nagtitiwala. And ikaw, Panginoon, yung mag-raise din ng mga leaders ng country namin na tunay nga na merong takot at pag-ibig sa iyo upang itong bansang ito, Panginoon, ay tawaging bansa na ikaw po yung Diyos. Ikaw lamang po yung Diyos, Panginoon, na amin pong maglilingkuran. Lord, marami pa, Panginoon, subalit kulang yung oras at mga salita, Panginoon, upang ilapit namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, patuloy ko pong inilalapit sa iyo yung gawain mo sa umagang ito dito sa iglesyang ito, Panginoon. We pray for Brother Bok, Panginoon, na siya po yung mag-share ng message mo, Panginoon. Nawa, may your Holy Spirit continue to guide him, speak to him, Lord God, and may you continue to minister to us, Lord God. Um,
sa pamamagitan ng buhay niya and mga salita niya, Panginoon. Ikaw po yung marinig sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Lord God. May you continue to reveal yourself to us, Lord God, in a way na na-appreciate namin, na naiintindihan namin, Panginoon. Salamat po, and ikaw lang po ang aming nais na papurihan sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ito sa tayong Panginoon Kristo Jesus. Amen. Makakapo na po tayong lahat. Ngayon naman po, tinatawagan ko po si Brother Bok para po sa ating God's Word. Magandang umaga po. At salamat kapatid sa pangunguna para sa aming lahat at maging ang panalangin. Praise the Lord. Kaninang umaga ko lang nakita yung in-upload na na service last Sunday. Nakita ko yung kapatid nating si Ben. Talaga hot na hot. Tatandaan niyo yun? Yung HOT. Hear, obey, and trust. By God's grace, talagang na-emphasize niya yung puntong dapat na maging value system or should be a part of our values bilang mga anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon pagkat nilinaw niya ng gusto to sa ating lahat. And by God's grace, marubdob yung panalangin ng mga tagapanguna ng ating simbahan. Lalo na sa pangunguna ng ating pastor, si Kit, na talagang tumimo ng gusto sa puso ng bawat isa sa atin. Yung mga dakilang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Upang, sabi nga hindi lamang maitago sa puso, talagang maisapuso sa kaibuturan ng kaluluwa upang maipamuhay ang lahat ng ito. Nung tinitingnan ko yung dapat na talagang values natin, nakita ko na kumbaga binigyan ng kabuuan to doon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, kung saan bumanggit siya ng fruits of the flesh as against fruits of the Spirit. At doon sa fruits of the Spirit, very obvious na ito yung mga bunga o resulta ng pananahanan ng banal na Espiritu sa puso ng bawat isang tao. Kasi kung tutusin, by himself, ang tao, hindi niya alam. Hindi lang sa hindi niya naunawaan. Hindi niya alam kung ano yung totoong ibig sabihin ng buhay. Kung ano ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Ang tao, gamit ang sarili niyang pag-iisip, bagaman at sabi nga, ang isip ng tao parang walang hanggan Kasi patalon-talon Kaya lang sa katotohanan ng buhay, sa katotohanan ng
pagkakalikha ng Diyos sa lahat-lahat, yung malahawak na kaisipan na yan, kung tutusin, walang-wala. Walang kaalaman sa mga bagay beyond the material, beyond what can be or grasped by the mind. Diba, there was even a time na ang pananaw ng tao, ang mundo, ay nakapatong sa ibabaw ng mga malalaking pawikan. At siya ang nagdadala sa mundo, sa kalagitnaan ng karagatan. Although hindi nilinaw doon saan ang galing yung karagatan at kung ano talaga yung karagatan. Pero ganun kalimitado ang kaisipan ng tao. Sa kabila ng katotohanan na mayroong pangilan-ngilan na nababahaginan ng titis, spark, ng titis ng katotohanan ng buhay ng mundo. Kung saan unti-unti, yung mga scientific truth at philosophical truth ay unti-unting nakikita at naisa sa gawa to the point na talagang nagkakaroon ng ikangang pagkakagamit sa mga bagay na to. Kaya nga, yung pag-unlad sa larangan ng medisina, filosofiya, maging sa halos lahat na bahagi ng takbo ng mundo, ay patuloy na umunlad. Bagaman at sa katulad natin, na kumbaga tumanggap lamang ng mga katotohanan na ibinabasa atin nung mananakop natin, mananakop na Kastila, at nung lumaon ay mananakop na Amerikano, hindi natin talaga nakuha ng gusto. In fact, hindi natin naunawaan na dito sa bayan natin, bago pa man dumating ang mga Kastila, meron ng sibilisasyon, meron ng kultura. In fact, sabi nga doon sa isang nakita ko doon sa YouTube, merong 7 kingdom sa kabuuan ng Pilipinas. So that yung kingdom ng Tondo, iba doon sa kingdom ng Manila. So iba yung mga Raha, ganun din yung mga Lakan. Pero pa sina Lapu-Lapu. Kasi sina Lapu-Lapu bago pa man talagang nangunini yung mga Kastila dito. In fact, alam natin, si Lapu-Lapu ang naging daan upang mapaslang yung pangunahing konkistador na tumapak sa Mactan. Si Magallanes nga, si Magellan. Pero hindi talagang pumasok sa kalooban natin mga Pilipino ang katotohanan na kung tutuusin, maunlad maging ang kaalaman ng mga katutubo na Pilipino. In fact, naglalakbay ang mga sinaunang Pilipino maging sa karagatan ng Pasipiko. Gamit yung mga balangay. Dati, akala natin, at yun ang nabasa natin nung una, merong 10 dato na nakarating ng lugar ng Panay. Galing ng lugar ng Sabah.
ng lugar ng Brunei. At kumbaga sila yung naunang naglagay ng sibilisasyon dito. Pero kung tutuusin, way before that, mayroon na. At yung sibilisasyon na lumago mula doon sa grupo ng mga 10 dato ay lumawak maging sa kapuluan ng Pilipinas to the point na may mga artifacts ng ginto. Ibig sabihin may mga bagay na ginamit or rather ginawa mula sa ginto. At itong gintong ito, dito galing sa Pilipinas. Noong araw na, didinig ko sa nanay ko ang ginto sa Paracale, mawala man ay di bale. Ewan ko kung nadinig niyo yun. Ginto sa Paracale, mawala man ay di bale. Ang Paracale, lugar doon sa lugar ng Bicol. Ibig sabihin, may minahan ng ginto doon. At batay sa pag-aaral talaga, nakikipagkalakalan ng husto hindi lamang sa Southeast Asia, kundi maging sa China. Kung kaya may lugar sa China kung saan meron silang ino-honor na namumuno dito sa Pilipinas. In fact, ginawa nila ng rebulto doon sa lugar na yon. Maunlad na maunlad, pero itinago sa atin to ng mga sumakop sa atin. Bagaman at sabi nga, dinala ng mga Kastila ang Kristyanismo at dinala naman ng mga Amerikano yung evangelicalismo kasama ng Biblia. Kasi sa mga Kastila noon, hindi pwedeng magbasa ng Biblia ang mga Pilipino. In fact, lalo nung panahon nila, ang Biblia nasa Latin. At ang mga pare, kailangan mag-aral talaga ng Latin upang mabasa man lang yung Biblia. Marami sa ganung kaalaman ang hindi talaga naibahagi sa atin ng gusto. Naalala ko tuloy yung pagkabasa ko yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Ang mga taga-Galacia ay mga sambayanan na sabi nga malakas na malakas sa kanila yung espiritu ng kalayaan. In fact, nung panahon ng mga Romano, and even before yung panahon ng mga Romano, itong mga ito ang siyang naglalakbay sa paligid. At napunta nga sa lugar nung what is now Turkey, na dating tinitignan bilang Galacia. At nag-establish sila doon ng community with their freedom and all this. At sinasabi nga na nung panahon na nasa kadiliman pa ang Europe, medieval ages, ang lugar ng Middle East na yan, ang lugar ng mga Arabo, maunlad na maunlad sa larangan ng medisina, matematika, filosofiya. Hindi ko magagap ng gusto. Kasi nga, pagkaalam ko, ang sibilisasyon nanggaling pa sa Europe. Pero hindi pala. Yung mga kwento ni Sinbad the Sailor, yung Arabian Nights, siguro nadidinig na natin yung nabasa na iba sa atin.
Talagang galing to sa mga tao sa lugar ng Arabia, sa lugar ng Middle East. Kung bakit naitago sa atin ng gusto? So that yung values na dapat sana ay talagang natural sa ating mga Pilipino ay nabahiran ng kadumihan na nanggaling sa Europa at nang lumaon ay galing sa Amerika. May mga kwento nung araw tungkol sa honesty ng Pinoy. Na pag nakikipagkalakal ang Pinoy, talagang tapatan. Malayong-malayo sa flood control. Malayong-malayo sa mga senador natin at congressman. Sabi nga may kwento noon na may isang dayuhan na nalaglag yung kanyang supot ng pera. Ang mga tao umiiwas doon. May isang matagal nang naku-curious kung ano yon. Anak pa ng prinsesa yata o basta may katungkulan. Sinaling lang nung kanyang hintuturo sa paa. So nung may report siya, pinutol yung daliri na yun. Maging si Rizal, nung sumulat nga siya, kumbaga, sinawata niya yung mga ganitong pananaw ng mga Kastilang ibinababa sa atin. Nagkaroon nga siya ng libro na tumatalakay sa tinatawag na The Indolence of the Filipinos. Na kung tutusin ay nagsasabing hindi totoong tamad ang Pilipino. Lalong hindi totoong dishonest ang mga Pilipino. Kaya nga ang China nakikipagkalakalan. Yung mga nasa Southeast Asia nakikipagkalakalan sa atin. Nababoy lang ng uso talaga ng uso. Anyway, kung titingnan natin, magandang masilip natin yung isang kwento ni Lucas na kung tutusin, siya lang ang nakapagkwento nito. Yung ibang bahagi kasama doon sa kwento ng ibang ebanghelista. John, Mark, Matthew. Ito yung bahaging naibida rin ng Panginoon nung kasalukuyan siya nangangaral. At sinasawata siya nung supposedly mga matatalino. Yung supposedly lubog sa Biblia. Let me read to you at hihilingan ko kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So sa isang pakikipagtalakay ng Panginoon at tinuturuan niya ng gusto yung kanyang mga tagasunod, sabi niya sa Luke chapter 10, simula sa verse 25, sabi niya, "And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?' And he said to him, 'What is written in the law? What is your reading of it?' So he answered and said, 'You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.'" The two greatest commandments. And he said to him, sabi ng Lord Jesus sa kanya, "You have answered rightly. Now do this,
and you will live. But he, wanting to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Then Jesus answered and said, "Well, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothes, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now, by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, the injured person. And when he saw him, the injured person, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. And he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." So, which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said, "He who showed mercy on him." Then Jesus said to him, "Go and do likewise." The Lord bless us with this reading. Makakaupo tayo mga kapatid. Talaga ang mga lawyer, no, matitinik. Naiipit na, lumulusot pa. Sabi nga, yung baluktot na itutuwid. Nung araw, sabi ko, problema ng Pilipinas, puro lawyer ang mga nasa Senado, Malacanang, Kongreso. Sabi ko, dapat ang mapunta dyan, yung may kaalaman sa ekonomiya. Yung merong malasakit sa sambayanan, yung totoong malasakit. Of course, hindi ko pa naintindihan yung interplay ng politika sa atin. Kaya nga nung araw talagang nabuo sa loob ko na pag nag-college ako, magte-take up ako ng economics, magte-take up ako ng law, pagbubutihin ko ng gusto, and hopefully, I can go to Congress, I can go to the Senate, and hopefully to Malacanang and make good changes. Buhos na buhos talaga yung panahon ko nung araw. Lalo na nung makita ko kung gaano yung progreso ng Estados Unidos. Dati, napapanood ko lang sa pelikula, nadidinig ko lang sa mga kwento-kwento, nababasa sa libro. Pero iba pala pag nakita mo talaga. Yung bang magugulat ka na yung parang pinakakanal nila, simentado. Ang lalaki ng kanal nila na kahit ilang truck pwedeng tumakbo. Malinis ang kapaligiran. Yung eskwelahan na napuntahan ko dun public school yun, ha? Public school. Pero ang kagamitan niya at lahat, sabi ko, abay parang Ateneo. Pati yung lawak ng solar. Grabe. Yung mga pumapasok ng mga estudyante, yung iba may dalang sariling kotse, may dalang motorsiklo. Iba naman inihahatid at sinusundo ng mga school bus. Biro mo, 10 cents lang. 10 cents.
Buo na yung pananghalian mo. Hulog ka lang ng 10 cents. Talagang delicious apple na makukuha mo. Walang anuman yung pupunta from, nung panahon nasa Walnut Creek City ako noon, California, northeast of San Francisco. Walang anuman yung pupunta kami ng San Francisco. In fact, yung unang daan ko dun sa Oakland Bay Bridge, first time ko makakita ng tulay na 2 palapag. Talagang hanggang tundo lang ako eh. Hanggang nakikita ko lang Jones Bridge, tsaka Quezon Bridge. Pero yung magkapatong na ganon, hindi ko pa nakikita noon yung Golden Gate. Ang nakita ko lang yung, tawag nito, yung Oakland Bay Bridge. Talagang hangang-hanga ako. Sabi ko, sana sa Pilipinas, gano'n. Sabi ko, kaya kailangan talaga yung merong pananaw sa economy. Pero kahit na pala anong pananaw mo dito, una-una, never kang mananalo kung wala kang at hindi ka magkakapera kung sarili mo lang. Kahit tumama ka pa sa loto ng 5 beses na napaka-imposible. Sa barangay pa lang, ubus na. Eh paano pa sa buong distrito, sa buong siyudad, sa buong probinsya, sa buong Pilipinas? Sino meron? Yung nasa kapangyarihan. Yung may hawak ng mga matitinding negosyo and everything. Yung nakikipag-ugnayan sa madambuhalang So kahit na nung pananaw mo, kahit busugin mo pa yung sarili mo ng mga leksyon ng katipunan at lahat, wala mangyayari. Kasi kahit na anong tayo mo sa Kongreso, doon pa lang paluluhurin ka na. Kaya sabi ko nga, talagang salamat sa Diyos kasi talagang kinahabagan niya ako. Dumating ang panahon na binuksan niya yung mata ko sa katotohanan. 10 years from the first time I really heard of the gospel and even read part of the New Testament, took 10 years until finally parang lumalakad ako, tumatawid ako sa EDSA. Tinanggap ko ang Panginoon. Kinilala ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. In fact, nung panahon na yon, sabi ko nga, Lord, medyo malinaw na sa akin na ikaw ang Panginoon, pero hindi kita pwedeng bulahin. Ganon yung prayer ko noon. Tumatawid ako ng EDSA. Sabi ko, hanggang ngayon, di ako niniwala sa Biblia mo eh. That was 1976. Pero talagang ang kahabagan ng Diyos, walang sukat eh. Talagang yung pag-ibig niya, bumubuhos ng husto eh. Maging sa isang katulad ko, na napakatigas ng ulo, matigas ang puso, in fact, dumating na ako sa halos punto na hindi na ako maniwala sa Diyos. Pero dumating sa punto talaga na ang Panginoon talagang nagladlad ng kanyang palad sa isang katulad ko. Binuksan na aking pananaw sa mga bagay na to. And when I started reading the scripture, attending yung mga Bible studies na kinukonduct doon sa opisina namin noon, talagang sinisiguro ko, hindi ako sasama sa mga protestante, sa mga Baptist, mga Baptist, tingin ko, mga Pentecostal, mga Methodist, ayoko sumama sa kanila. Wala akong tiwala.
Ang tingin ko sa kanila noon, ang relihiyon, ginawang negosyo. Kaya hindi pwedeng walang bigayan ng pera eh. Sa Katoliko, meron yung di ba, yung buslo. Yung ganito. Kaya lang, may mamahabang tangkay. Talaga, iginaganon ng bawat isa. Yung iba nga, halos ilagay sa mukha mong ganun eh. Sabi ko, ang tindi ng negosyo nito. I remember yung girlfriend ko nung araw, lalo na nung high school. Talagang sinabihan ko sa kanya, mano ka magtigil ka, naglalagay ka dyan, nagbibigay ka dyan? Sa makuha ng pare. Sabi ko, hindi mo pa naintindihan? Sila yung maraming malalawak na lupain. Sila yung maraming magagandang eskwelahan. Hindi lang magagandang eskwelahan, pagkamamahal ng tuition fee. Sila rin yung nagbawal sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nung panahon yun, ang nababalitaan ko, 1967 na yun, 1967. Bawal pa magbasa ng Biblia sa Santo Tomas, UST. Hindi ko alam kung kailan nabuksan yun. But anyway, hindi naipakita sa atin kung ano yung katotohanan ng Diyos. In fact, nung una kong nabasa to nung araw, ang pumasok sa akin, grabe, negosyo talaga. Kasi ang tanong sino ba talaga yung neighbor ko? Siyempre, abogado nagtanong. Sino ba talaga neighbor ko? Ang sagot ng Panginoon tinuro niya yun nga, alam natin, nakita natin yung kwento. May isang sugatan, naglalakad yun mula Jerusalem papuntang Jericho, na dinambong ng mga tulisan, tapos iniwan na halos half-dead. Halos walang damit. And then, dumaan ng isang pare. Tinignan lang siya. Nung tinignan, tumawid. Umiwas. Pare. Kaya nung araw, galit na galit ako talaga na sa pare. Tapos, Levi. Isang Levita. Ang Levita ay isa sa mga tribo ng Israel na ang basic na tungkulin ay maglingkod sa Diyos. Hindi sila binigyan ng pamanang lupain, katulad ng Judah, ng Ruben. Ang binigay lang sa kanila, katungkulan. Katungkulan na maglingkod sa, nung panahon niya wala pang templo, pero merong yung tent. Sila yung magtitiklop ng tent, sila yung maglalatag ng tent, sila yung maglalaban ng tent, sila yung maglilinis sa kapaligiran, sila yung maglilinis sa lahat ng gamit, sila yung maglilingkod na mag-aayos ng mga hayupan and everything. Nagagamitin sa pagsamba. Levite. At yung mga Levite na yan, lalong-lalo na yung mga pare na galing sa tribo ng Levite din, ha? Batay sa matandang tipan. Si Moses, isang Levite. Kay Moses, ibinaba ang batas sa bundok ng Sinai. Si Aaron, kapatid ni Moises, isang Levite din. Si Aaron ang pinanggalingan ng lahat ng kaparian. So nakafocus sila talaga sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng karunungan, lahat ng wisdom, lahat ng bagay tungkol sa eternal truth, eternal life, kabisado ng mga ito.
Pero ano nangyari? Nung may isang taong bumababa, isang Samaritan, yung pag ginamit ng Panginoong Jesus. Ang Samaritan, hindi taga-Samar, taga-Samaria. At ang Samaritan ay lahi na kinamumuhian ng mga Hudyo. Kasi 700 years, I think, before Christ, nung sakupin ng Assyria, yung lugar na yon. Isa sa ginawa nila, kinuha nila yung mga nakatira doon sa lugar ng Samaria na yan, ng mga Israelita. At ikinalat sa iba-ibang lugar. At yung mga tao galing sa iba-ibang lugar, doon ipinatira sa Samaria. Ibig sabihin, may mga taga-Baghdad, Iraq, may taga-Tehran, Persia, meron sa kung saan-saan lugar sa east, sa east na yan, na pinatira doon sa lugar na yon. To the point, na lalong kumbaga hindi nakabisado ng mga Hudyo. Definitely as far as they're concerned, hindi Israelita yung mga yan. Kung kaya, distansyang-distansya sila dyan. Even after the Assyrians, even after kay Alexander the Great, halos ganun din ang nangyari dyan sa lugar ng Samaria na yan. To the point na there was even a time, kasi durog yung templo, dinurog ng mga Babylonians. Nung finally, yung hari ng Persia, Iran, pinayagan yung mga Hudyo para i-rebuild yung templo at yung wall. Nung kasalukuyang ginagawa na nila yon, nung mga Hudyo, bibilib ka nga dito eh. Kasi eto dumating na yung mga taga-Samaria. Tulong kami, tulong kami. Sabi ng mga Hudyo, hindi pwede, hindi. Kasi hindi pwedeng hindi Israelita tutungtong sa lupain ng lugar ng templo. Madudumihan, mabababoy, magagalit ang Diyos. Hindi pwede. So nagalit ngayon yung mga taga-Samaria. And because of that, ginulo nila ng gusto yung mga Hudyo na nagtatayo ng panibagong templo. At nakikipagtalamitam sila doon sa mga corrupt officials ng Persia para lalo pang pahirapan yung mga Hudyo. Lalong uminit ang dugo ng mga Hudyo sa mga taga-Samaria. So by the time ng Panginoong Jesus, talagang pag sinabing Samaria, kung ba ito'y lugar ng, para ikukumpara mo siguro, Forbes Park at saka Tondo. So talagang galit na galit. Hindi pwede. Hindi pwede ang mga Samaritano makikihalo sa mga Hudyo. And yet, yung kinuwento ng Panginoong Jesus, ang leading man niya ay yung hated na Samaritan. Whereas yung pare at saka yung Levite na tagapaglingkod sa bahay ng Diyos, tumawid, lumayo. Ito hindi, lumapit pa. At paglapit niya at nakita niya kung ano nangyari, abay, hindi lang basta tinulungan.
Hindi lang basta binendahan yung sugat. Ginamot ng gusto. Nilagyan ng alak, nilagyan ng ng olive oil. Pagkatapos isinampa doon sa kanyang hayop. Ma-imagine mo, isang nagmamaneho ng Rolls Royce. Aanyayahan yung beggar sa tundo para sumakay doon sa Rolls Royce niya. Parang ganun yung sitwasyon. And then, the hated Samaritan brought him doon sa pupunta niya sa Jericho. At ang sabi rito, sa kwento ng Panginoon, overnight. Sipin mo kung gano'ng laking storbo yun, na hinayaan niya yung sarili niyang mapailalim sa ganon. Overnight. But on top of that, so overnight na yon, nagbigay pa siya ng 2 denari. Yung kikitain sa loob ng 2 araw. Binigay niya rin sa innkeeper. Sabi niya, alagaan mo to ng gusto, tapos kung meron ka pang gagastusin na iba dyan, i-reimburse kita. So kaya ang tanong ng Panginoon doon sa abogado, sino yung neighbor? Kasi ang tanong niya, sino ang neighbor ko? Sabi niya, sino ang neighbor? Sabi niya, yung nagpakita ng habag. Yung nagpakita ng mercy. Yung mercy na yan na habag ay nag-uugat sa pagmamahal. Hindi lang basta merong habag. Sa ilalim niya, nandoon yung pagmamahal. Isang hated na Samaritan, nagpakita ng mercy sa isang malamang Hudyo na tinalikuran ng kababayan niya. At hindi basta kababayan lang, pare at Levitica. Ayun pa ginamit ng Panginoon. Nung araw nung una ko mabasa ito, sabi ko, grabe. So sa Biblia pala, yung kikilalanin mong neighbor is yung tutulong sa'yo. Ang kikilalanin mong neighbor, love thy neighbor as you love yourself, ha? Ang kikilalanin mong neighbor, yung pakikinabangan mo. Grabe, no? Yun ang dating sa akin nung araw. Kaya sabi ko, tama yung nasabi ko sa girlfriend ko nung araw. Sila pa mahal magbigay ng ng tuition fee. Pero sila mahilig mangolekta. Ilan ang misa sa isang araw? Siguro 6 hanggang 8. Bawat misa na yan meron pa silang box. Meron pang sindihan ng kandila na hindi ka pwede magsindi ng kandila nang hindi ka maghuhulog ng pera. Sabi ko, matindi talaga. Ito ba yung values na gustong malaman natin? Na ang neighbor mo, yung papakinabangan mo. At yung hindi mo papakinabangan, hindi yan neighbor. Noong araw din tinatanong ko sa sarili ko bakit kaya itinanong pa yung tanong na yon? Hindi pa ba nila alam kung ano neighbor? Then later on, as I began to understand, nung ibaba yung commandments na to, hindi lang 10 commandments to mga kapatid, 613 na commandments na dapat sundin ng lahat. Nang ibaba yung commandment na yan, lalo na yung love your neighbor as you love yourself, malinaw na malinaw sa mga Israelita kung sino ang neighbor. Ang neighbor ay yung kapwa nila Israelita. Remember, magkakasama sila sa Egypt. Before that, hundreds of years before that, after Abraham, Isaac,
and Jacob, nakatira sila lahat sa Goshen. Ito yung mayamang lupain na nakasungaw na ganun sa Mediterranean Sea. Sa Egypt, ha? Choice lands sa kanila. At grabe, matinding umunlad. Kaya nga nung panahon ni Moises, ipinapapatay na ng Pharaoh yung mga lalaking ipapanganak. Yung mga babae na lang pabayaan mabuhay. Kasi pakikinabangan ng gusto. And Moses was one of those. So ito ba yung values na gustong ilagay sa puso natin? Na ang neighbor mo ay yung pakikinabangan mo? Noong araw, malinaw na malinaw sa mga Israelita na neighbor nila, katribo nila. Hindi lang katribo, kababayan pa. Mga apo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Si Abraham, nakausap ang Diyos, personal. Si Isaac na nagkaganon din, anak ng pangako. Remember, may Ishmael bago kay Isaac? Si Ishmael, anak ng alipin. Si Isaac, anak ng asawa ni Abraham. Malinaw sa kanila na yung mga kasama nila, yung neighbor nila, apo nitong mga dakilang patriarch na to. And they're supposed to love them as they love themselves. Mas matindi no, ang Panginoong Jesus na nagbaba ng bagong commandment. As love your neighbor or love one another, referring to the disciples, referring to those who believe in Jesus, referring to those who follow Jesus. Love one another as I have loved you. Yung isang commandment, as you love yourself. Yung kay Jesus, as I have loved you. Pangunahin dito, sabi nga, si Jesus, ibinigay niya kanyang buhay para tubusin mula sa kasalanan ng sangkatauhan. Lalong-lalo na doon sa maniniwala sa Kanya at susunod sa Kanya. Sabi ko nga nung araw kay Ruben, yung ating tagapagsalita last time, sabi ko nga, alam mo, Brad, mahal kita, pero hindi ako mamamatay para sa'yo. Sa asawa ko pa, at sa anak ko pwede, pero ikaw hindi. Pero matindi yung pinagsamahan namin ni Ruben. Nabanggit lang ni Ben dito yung sa Mead Johnson. Pero higit pa doon. Anyway. So mga kapatid, hindi lamang yung pinakikinabangan natin ang ating dapat kilalaning neighbor or kapitbahay. Dapat halos practically lahat. Unang-una sa kapatiran. Primary yan sa kapatiran. Lahat ng nananalig, sumusunod sa Panginoong Jesus. Lahat ng ipinanganak ng muli. Kasi kapag ipinanganak ka ng muli, ang kaalaman mo ay lalagpas na sa kaalamang usually nagagagap ng ating pangkaraniwang isip. Ang kaalaman mo goes beyond the universe.
Hindi ka na mahihirapang mag-isip na in 1 hour's time, tayong mga nakaupo rito, ako nakatayo, nakapaglakbay na tayo ng halos 1,600 kilometers. Can you believe that? Kasi ganun umiikot ang mundo eh. At that rate, 1,600 kilometers. Kayo ba nakasakay na sa isang bus na tumatakbo ng 200 kilometers per hour? Yung ang F-150 na tatakbo ng 120, medyo angat ka na sa upuan mo no? Tatakbo ka pa ng 200? Paano yung 1,600 kilometers per hour? Kaya mo? Ako hindi ko na magagap Pero kapatid, merong isang nakitang bituin na tumatakbo ng 127 kilometers per second. Sipin mo, bilang ka, 1,001, 1,002, 1 second. Doon sa 1,001, 1,002 na yon, itong planeta na to, o itong star na to, nakatakbo ng 127 kilometers per hour. O nakatakbo, no, per second. 127. Kapag ang isip mo ay na-renew, kapag nagkaroon ka na ng rebirth, lalo na kapag ikaw laging lumalapit sa Panginoon Diyos sa panalangin at sa pagbubulay-bulay. Kapag talagang tinignan mo ang katotohanan na nilalaman na binibigay sa atin ng banal na Espiritu, hindi na kamangha-mangha sa iyo yung 127 kilometers per second. Kung yun, posible, yung kayang pagbabago ng puso mo, hindi posible. So that you will go beyond what the Samaritan can do. Because the Samaritan does not have the Spirit of God in him. But you and I, we have the Spirit of God in us. Nabanggit last week na ating kapatid, holy, holy, holy. Ilang beses na binanggit ito sa Skriptura. Sabi nga nung iba, dito pa lamang makikita mo, totoo yung Trinity. Holy sa Father, holy sa Son, holy sa Spirit. One God, three persons. And all this na kumikilos sa ating kalooban would show us hindi imposible na ang value system mo will go beyond just loving, just hearing, just obeying, just trusting. Like I said, hindi na imposible sa'yo isang planeta o isang star na 1,000 times sa laki ng sun. Na-imagine niyo kung gaano kalaki yun? Tumatakbo ng 127 kilometers per second. Now, kapatid, imposible pa ba na matuto kang magbigay ng mercy? Yung totoong mercy? Imposible pa ba na maintindihan mo na kung totoong
Ang Diyos ay nasa sa iyo. Wala kang dapat katakutan. Walang multong katatakutan, Diyos mio. Layong may kumikilos lang doon sa taas, daga pala. Ninervyos ka na. Sure, maraming kawalang hiyaan sa paligid. Pero may Diyos ka eh. Kung maunawaan mo yung 127 kilometers per second, 1,600 kilometers per hour na tayo ay nilakbay na natin, then alam mo, hindi imposible na wala yung pangamba mo. Hindi imposible na talagang Hosana. Masasabi mo talaga yan. Talagang purihin ang Panginoon. Talagang siya lang. Talagang walang kapares. Talagang maraming salamat sa Kanya. Pagkat ang katotohanan sa Kanya ay higit pa sa nagagagap ng utak natin at pwede na nating magagap. Parang manalangin, mga kapatid. Ama, maraming salamat po. Patuloy mo pong linawin sa amin. Maging ang kaibahan ng pag-ibig at pagmamahal. Turuan mo po kami na mahalaga sa iyo, na matutuhan namin ang pagpapahalaga maging sa aming kapwa. Salamat po. Siya nawa. Salamat po sa Panginoon sa paalala na yon na tunay nga na binigay sa atin ng Panginoong Yesus yung greatest commandment na shinare ni Brother Bok, which is to love God with all your heart and with all your soul, with all your strength, and also love our neighbors as we love ourselves. Mahirap